Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po! Samantala, naabot ni Lee Brocade Clothes ang itaas ng lumilipad na karwahe, at sa isang pitik ng kanyang mga kamay, libu-libong malalakas na enerhiya na mga selyo ang nagsimulang mabuo. Huli na, isang kulog na pagsaway ang bumaba mula sa lumilipad na karwahe. Ang libu-libong malalakas na enerhiya ng mga selyo ay nabasag ng nakakatakot na kapangyarihan ng tunog bago pa man sila ganap na mabuo. Nang makita ito, binalaan ni Ming Shiren si Duan Muxing, ikatlong nakatatandang kapatid, walang pigil ngayon. Tumango si Duan Muxing at agad na inilabas ang kanyang avatar. 200 Tribulation Insight Avatar ang lumitaw sa himpapawid. Ang Separation Hook at Overlord Spear ay tumagos sa dibdib ng mga nakamaskarang cultivator halos sabay-sabay. Pinigilan ni CIU Honor, gamit ang Brahma Heaven Silk, ang dalawang natitira, ibinabato sila patungo sa kanyang mga nakatatandang kapatid. Ang dalawang ito ay mas mahina, malayo sa dalawang naunang nakatatandang kapatid na dumating. Nagkaintindihan sina Duan Muxing at Ming Shiren at sabay silang pinugutan ng ulo. Nang makitang bumabagsak si Le Brocade Clothes, sumugod si CIU Honor sa kanyang tabi at marahang ibinaba siya gamit ang Brahma Heaven Silk. Ngunit muling lumitaw ang higanteng espada sa himpapawid. Iyan mismo ang gusto ko. Utos ng impostor sa higanteng espada na sumugod patungo sa kanila. Nangilabot si Wei Brocade Clothes. Dakilang misteryosong selyo ng langit, lumayo ka. Itinulak niya si CIU Honor palayo. Sumimangot si CIU Honor. Ano ang ginagawa mo? Dapat kong tuparin ang utos ni Master. Determinado, ginamit niya ang Supreme Purity Jade Sleep upang lumipad pabalik sa tabi ni Lee Brocade Clothes. Pareho nilang ginamit ang 100 Tribulation Insight Avatar upang harangan ang dakilang misteryosong selyo ng langit. Ang banggaan ng malakas na enerhiya ay nagtulak pabalik sa higanteng espada. Sa sandaling iyon, mula sa hilagang kanluran ng anang, isang maitim na ulap ang mabilis na papalapit. Mabilis na hinawakan ni Le Brocade Clothes ang kamay ni CIU Honor upang bumaba. Maghanda kayong umatras. Isang mabigat na kalaban ang papalapit. Lumulutang sa himpapawid, tumingin si Ming Shiren sa ulap, natanto na hindi ito ulap kundi isang kayumangging lumilipad na karwahe. Isang malaking bandila na may mga salitang, Underworld Sect, ang kamakaway sa lumilipad na karwahe. Lumitaw na si Yuan Hai, ang pinuno ng Underworld Sect. Pagkarinig sa ulat ng kanyang mga nasasakupan, nanlaki ang mga mata ng impostor. Maghanda kayong umatras. Sinira ng babae ang plano ko. Hindi ka makakatakas. Habang umaalis, nagpakawala siya ng isang kulay purpura na atake ng enerhiya na bumuo ng hugis tinidor. Iniisip na hulihin ang kanyang maliit na nakababatang kapatid. Tingnan natin kung papayagan ko. Sinalakay ni Duan Muxing at Ming Shiren ang kulay purpura na enerhiya. Binalaan ni Wei Brocade Clothes, walang saysay iyan. Mahika iyan. Habang papalapit ang higanteng tinidor, bumulalas ang enerhiya mula sa lumilipad na karwahe ng Underworld Sect. 4 na figure ang lumundag pababa, sumusugod sa kulay purpura na enerhiya. Akala ni Wei Brocade Clothes ay mga reinforcement sila ng Underworld Sect. Bumantong hininga siya, pinuprotektahan si CIU Honor sa likod niya. Nakababatang kapatid, minsan mo na akong iniligtas, kaya ililigtas din kita. Dalhin mo si Wei Weian, hindi siya dapat mamatay. Habang naghahanda siyang gumamit ng dakilang supernatural na kapangyarihan, dahan-daang tumayo si Lashu at ang mga residente ng Qi. Kumikislap ang kanyang tingin, isang salita lamang ang kanyang binigkas, umalis. Sa sandaling iyon, isang sonic wave ang bumuo ng isang vortex, bumubulusok sa bubong sa isang maputlang asol na kulay, diretso patungo sa himpapawid. Ang salitang, umalis, na pinalakas ng vortex ay umalingaw pataas na parang isang napakalaking loudspeaker. Nanlaki ang mga mata ng impostor sa gulat. Ano ito? Nakilala ito ni Ming Shiren at ng kanyang kasama bilang boses ng kanilang master. Mabilis, bumaba kayo. Ang sonic wave ay patungo pataas, sa ibaba lamang ang ligtas.
Ang mga nasa itaas ay nasa panganib. Nanigas ang 4 na dakilang tagapagtanggol ng underworld sect. Anong klaseng kapangyarihan ng tunog na sumasalungat sa langit ito? Sinubukan nilang harangan ito ngunit natagpo ang imposible. Nagmamadaling umatras, ang salitang, umalis, ay sumabog sa mga tainga ng bawat cultivator sa himpapawid. Agad na naglaho ang kulay purpura na higanteng tinidor. Ang sonic wave ay nagdulot sa lahat ng cultivator sa loob ng ilang milya sa paligid ng tirahan ng chi na bumagsak. Narinig ng lahat ng mamamayan ng Anang City ang isang salitang ito. Ang lumilipad na karwahe sa itaas ng South City Gate, na parang labis na nasira, ay mabilis na tumakas. Dahan-daang bumukas ang tarangkahan ng tirahan ng chi. Lumabas si Lasho, nakapamaywang ang mga kamay sa likod. Master, bumabati ang iyong mga disipulo. Lumuhad sa isang tuhod ang 3 disipulo. Tumango si Lasho sa kanila. Mukhang hindi sapat na magarbo ang pagpasok. Halos maubos na ang aking mahalagang enerhiya. Hindi ko alam kung bakit ko nagawang magpakawala ng gayong pambihirang kapangyarihan. Kahit ang mahalagang enerhiya na naipon ko sa Divine Court Realm ay halos naubos na, at ang aking mental na estado ay hindi kasing puno ng pagkatapos kong maunawaan ang heavenly writing. Gayunpaman, walang sino man ang nagduda sa lakas ng matandang lalaki. Ang matandang lalaking ito ang master ng 3 eksperto. Ang 3 disipulo ay nakaluhod na gulat. Mabilis ding lumapit si Wei Brocade Clothes sa harap ni Lasho, magalang na yumukod. Pakiusap, Elder, kumilos ka upang itaboy ang 4 na dakilang tagapagtanggol ng Underworld Sect. Sa malawak na mundong ito, maraming walang kapantay na mga eksperto na mas gustong hindi makisali sa mga makamundong alitan, nagtatago sa ating piling. Ang mapagpakumbaba ay malakas, palaging may mas malakas. Ito ay isang katotohanang balita ni Lee Brocade Clothes mula pa noong bata pa siya. Bahagya lamang na sinulyapan ni Lasho ang 4 na dakilang tagapagtanggol ng Underworld Sect sa himpapawid, at ang 4 na tagapagtanggol ay kusang umatras ng ilang hakbang, tila nakalimutan kung bakit sila naroon, nag-aalangan sa himpapawid, hindi nang ahas bumaba. Ang hindi kahangahangang matandang lalaking ito, ang master ng kanilang pinuno ng sekta, ay kinatakutan nila. Sa isang salitang iyon, umalis. Sinabi ng pinuno ng sekta na ang buhay ng ninuno ng Evil Sky Pavilion ay malapit na sa pagtatapos. Ang kanyang lakas at kultibasyon ay mabilis na bababa sa loob ng 10 taon. Ngunit kung totoo iyon, paano niya nagawang ilabas ang malakulog na dakilang supernatural na kapangyarihan? Hinimas ni Lasho ang kanyang balbas at malamig na nagsalita, "Rebelde, hindi ka bababa." Pagkarinig sa mga salitang ito, natigilan si Le Brocade Clothes. Rebelde, sino pa sa mundong ito ang mangangahas na magsalita sa pinuno ng Underworld Sect ng ganito? May kakayahang pagsabihan si Yinhai sa gayong paraan, kung hindi ang master ng Evil Sky Pavilion, ang kilalang demonic ancestor. Biglang naging malinaw ang lahat. Ang matandang lalaking dahan-daang lumabas mula sa tirahan ng Chi ay ang pinakadakilang demonyo ng kasalukuyang panahon. Ang 4 na dakilang tagapagtanggol ng Underworld Sect ay lumuhad sa himpapawid ng may malakas na kalabog. Junior ng Underworld Sect, Asher Dragon Hall, Chong Yan. Junior ng Underworld Sect, White Tiger Hall, Bai Yin. Junior ng Underworld Sect, Vermilion Bird Hall, Yu Yan. Junior ng Underworld Sect, Black Tortoise Hall, Dingwei, bumabati sa Elder. Ipinakita ng mga mata ni Lee Brocade Clothes ang masalimuot na ekspresyon nang makita ang 4 na dakilang tagapagtanggol ng Underworld Sect na nakaluhod sa himpapawid, natatakot din sa matandang ito. Humajijek si Ming Shuren ng may kasiyahan, ninanamnam ang panuurin. Pinakamatandang kapatid, hindi na kailangang magtago pa. Halika na rito. Pagkarinig nito, natigilan si Lee Brocade Clothes. Ganap na nauunawaan ngayon ang pagkakakilanlan ng 3 indibidwal na ito. Sa sandaling ito, lumapit sa kanya si Wei Weian, humahalaklak. Hindi na kailangang matakot, huminga ng malalim si Chong Yan, pinipilit ang kanyang tapang na magsalita. Paumanhin, Elder, wala ang pinuno ng sekta sa lumilipad na karwahe. Sumimangot si Lu pagkarinig nito. Wala, patuloy ni Chong Yan, ang pinuno ng sekta, na nalalaman ang presensya ng Elder dito,
ay espesyal na nagpadala sa amin. Tumawa si Ming Shiren. Sabi nila ang pinuno ng inyong sekta ay walang talo, nakakatakot sa buong mundo. Sobrang duwag niya, natatakot na baka kainin siya ni Master. Naiwan ang mga dakilang tagapagtanggol na walang masabi. Sa katunayan, iyon ang nangyari. Si Yin Hai, tulad ni Yu Shangrong, ay nakatanggap ng balita mula sa matandang lingkod tungkol sa pagdating ng Master. Paano siyang mangangahas na pumunta, kahit na siya ang pinuno ng pinakadakilang demonic sect sa mundo? Kaya ipinadala niya ang kanyang mga nasasakupan bilang tanda ng parehong respeto at pragmatismo. Ang apat na dakilang tagapagtanggol, pantay ang lakas, kultibasyon, at estado sa pinuno ng sekta, ay nagpakitang gilas. Dumating sila na puno ng kumpiyansa ngunit hindi inaasahang nakatagpo ang impostor sa lumilipad na karwahe ng Underworld sect at nagulat na matuklasan na kahit na pinagsama-sama, hindi nila kayang labanan ang isang umalis. Mula kay Gu Tianxing, isang bagay na hindi magawa kahit ng kanilang pinuno ng sekta. Ngayon naiintindihan na nila kung bakit hindi dumating ang pinuno ng sekta. Ang apat ay tame time at maingat na lumutang sa himpapawid, handang tumakas anumang oras. Pagkatapos ng lahat, ang pagtakas mula sa gayong makapangyarihang presensya ay hindi kaiyahiya. Ngunit bago umalis, kailangan nilang tuparin ang utos ng pinuno ng sekta. Pinalakas ni Chongyan ang kanyang loob at kumuha ng isang kahon, umaasang maniniwala ang elder sa kanyang mga salita. Narinig ng pinuno ng sekta na ngayon ang kaarawan ni Ginoong Lu, at inutusan niya kaming iharap ang Reg Along ito, wala nang iba pa. Pagkarinig nito, lumundag si Ming Shiren at hinuli ito. Ako na ang bahala, nakababatang kapatid, kung mayroon mang nakakasama sa loob, handang samalo ang iyong nakatatandang kapatid. Tumanggo ng masunurin si CIU Honor. Salamat, nakatatandang kapatid. Casual na binuksan ni Ming Shiren ang kahon na brocade. Sa loob ay walang anumang uri ng bitag, kundi isang pares ng mapusyaw na asol na bota. Ito ay kilala bilang Cloud Stepping Boots. Ang liksi at galaw ng paa ni Ginoong Lu ay walang kapantay. Sa mga botang ito, parang nagdagdag ng pakpak sa isang tigre. Kumislap ang mga mata ni CIU Honor sa pananibik, sabik na lumapit. Nakatatandang kapatid, akin na. Tahimik na itinuro ni Ming Shiren ang kanilang nakasimangot na master. Mabilis na nagbago ang tono ni CIU Honor. Master, ayaw ko po ng mga batang ito. Sinuri ni Lasho ang Cloud Stepping Boots, napapansin na tulad ng Cloud Robe Feather Dress, hindi ito ordinaryong bagay. Ang Cloud Stepping Boots ay sinasabing hinabi lalo na para sa mga Celestial Maiden, ginagawang magaan ng isa na parang isang lunok at may kakayahang lumipad sa himpapawid. Ang mga materyales para sa Cloud Stepping Boots, Twin Flying Plumes at Fire Ether, ay labis na mahalaga. Tinunaw at pagkatapos ay ginawa ng Master Taylor. Pagkatapos ng pagmumuni-muni na ito, dahan-dahan niyang sinabi, bumalik kayo at sabihin kay Yin Hai, kung gusto niyang humingi ng tawad, dapat siyang personal na pumunta. Nakahinga ng maluwag si Chongyan. Tiyak kong ipapaabot ko ang mensahe. Pagkatapos ay tumayo siya at pinangunahan ang iba patungo sa lumilipad na karwahe. Tumangala ang mga tao sa ibaba ng may paghanga. Ang apat na dakilang tagapagtanggol ay tunay na nagtataglay ng ugali ng mga eksperto, humaharap sa presyon ng demonic ancestor ng kalmado. Gayunpaman, isang nakakagulat na eksena ang naganap nang pumasok ang apat na dakilang tagapagtanggol sa lumilipad na karwahe. Ito ay lumipad na parang isang nagulat na kuneho, mabilis na lumayo sa distansya. Lumapit si Wei Weian kay Lasho, yumukod. Salamat po, Elder. Sumunod si Brocade Clothes, yumukod ng malalim. Salamat po, Elder. Tumanggo si Lasho at pagkatapos ay bumaling sa kanya. Nasaan si Gianjen? Sandaling natigilan si Brocade Clothes bago tapat na sumagot, nasa Skylark Tower po siya. Nagtatakang nagtanong si Ming Shiren, ano ang ginagawa niya sa Skylark Tower? Hindi itinago ni Wei Brocade Clothes ang anuman. Nangangisda po. Naguguluhang nagtanong si Ming Shiren, nangangisda. Tapat na tumugon si Brocade Clothes, sabi niya po gusto niyang mangisda. Nangangisda po siya sa Skylark Tower nitong mga nakaraang araw.
Iyon lang po ang alam ko. Tumango si Lasho pagkarinig nito. Kung gayon, pumunta tayo sa Skylark Tower. Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis sa lugar.